Ito ang Kaalaman Studios. Mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na topic na tiyak na marami sa inyong naranasan, ang mga panaginip. Sa araw-araw, lahat tayo ay nakakaranas ng panaginip. Minsan magaan, minsan nakakatakot, at may mga pagkakataon na tila totoo at may kahulugan. Pero ano nga ba ang mga panaginip? Paano ba natin ito dapat unawain? Alamin natin. Ang panaginip, katulad ng anino, ay pareho, karaniwan pero misteryoso. Pwedeng malabo o parang totoo, at minsan mahirap magkaugnay ang mga bagay na napapanaginipan mo sa realidad. Isang halimbawa nito, minsan napanaginipan natin ang mga taong madalas nating naiisip at pagising natin, sadyang makikita natin sila sa araw na iyon. Pero, paano kaya natin ito naiintindihan? May mga kultura at kasaysayan ang nagbibigay pansin dito, gaya na lang ng mga sinaunang incheck. Sa sinaunang kultura ng China, may aklat na tinatawag na The Interpretation of Dreams o ang pagpapaliwanag ng mga panaginip na isinulat ng Duke of Zhou na isang mahalagang figure sa Confucianism. Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng bawat panaginip at kung paano nito tinutukoy ang kapalaran ng tao, kung maganda ba o masama. Bagamat hindi ito ganap ng siyentipiko, may mga tao na naniniwala sa kahulugan ng mga panaginip at may mga siyentipiko rin na tinitingnan ito bilang isang misteryo na bahagi ng ating pag-iisip. Sa sinuunang China, hinati nila ang mga panaginip sa ilang kategorya base sa nilalaman at sanhi nito. Alamin natin ang ilan sa mga pangunahing uri ng panaginip. Sa una, ang tinatawag na straight dreams. Ito yung mga panaginip na nangyayari sa araw pagkatapos mo itong makita sa gabi. Halimbawa, napanaginipan mong makikita mo ang isang matagal mong hindi nakita na kaibigan. Tapos pagkagising mo, magkakatagpo kayo sa araw na iyon. Meron din tinatawag na contrary dreams. Dito, kabaliktaran ang nangyayari sa iyong panaginip kaysa sa totoong buhay. Pwedeng mangyari ang kabaliktaran ng iyong napanaginipan. Paano naman ang happy dreams? Ito naman ay mga panaginip na nagmumula sa kasiyahan o tuwa na nararamdaman mo, kaya pati sa panaginip ay masaya ka. Isa pang uri ng panaginip ay ang tinatawag na symbolizing dreams. Hindi ito direkta nagpapakita ng kahulugan, kundi naglalaman ng mga simbolo. Halimbawa, kung napanaginipan mong aabot ka sa langit, ang langit ay maaaring magsimbolo ng mataas na layunin o dignidad. Pati ang ating kalusugan ay pwedeng maapektuhan ng ating mga panaginip. Ang tinatawag na illness dreams ay panaginip na nagpapakita ng posibilidad ng sakit sa ating katawan batay sa ating kalusugan at estado ng ating katawan. Meron din tinatawag na ghost dreams o mga bangungot. Kadalasan, ito ay sanhi ng maling posisyon sa pagtulog o kaya naman ay mga karamdaman. Ano ang ibig sabihin nito? Bawat panaginip ay may maaaring kahulugan na pwedeng magpahayag ng ating nararamdaman, kalusugan o kahit ang ating kapalaran. Ang mga panaginip ay isang misteryo na mahirap unawain. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagsisilbing gabay o palaisipan sa ating araw-araw na buhay. Ano mga panaginip na iyong madalas makita? Mag-comment ka sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para sa mga bagong videos.